Binigyan ang tao ng kapangyarihan para sa lahat ng bagay sa mundong ito at kapangyarihang mamili sa pagitan ng mabuti at masama. Subalit hinangad ng bawat isa na gawin ang kagustuhan nila sapagkat hindi nila alam ang kautusan ng Diyos. Pinamunuan ng tao, ang sinakop ay pinaglilingkuran ng sumakop. Ang mahihina ay pinagsisilbihan ng malakas at nawala ang kalayaan sa mundo. Gayon din ang mga taga-Ehipto. Pinagtrabaho ang mga bata ng Israel ng may kalupitan at pinahirapan ang buhay nila dahil sa pang-aalipin sa kanila. At ang panalangin nila ay umabot sa Diyos at narinig sila ng Diyos. At mula sa Ehipto hanggang sa kubo ni Amram at Yosabel, ang isang bata kung saan sa kanyang isip at puso isusulat ang batas ng Diyos at utos ng Diyos. Isang tao ang tatayong mag-isa laban sa isang imperyo. Dakila sa lahat. Kagabi ang ating mga astroloho nakakita ng masamang bituin na pumasok sa tahanan ng Ehipto. Ibig sabihin, Digmaan, mula sa hangganan ng Sinai at Libya sa mga talon ng Nilo, anong nasyon ang mga ahas na makipaglaban sa atin? Ang dapat katakutan ay ang nasa puso ng Ehipto. Ano? Mga alipin na Hebreo na nasa Goshen. Binibilang ko ang aking mga kalaban sa kanilang espada. Hindi sa kanilang mga tanikala, dakilang saserdote. Matagal nang ginawang espada ang mga tanikala dahil sa lahat. Para sa mga alipin, may propesiya na mayroong tagapagligtas na magliligtas sa kanila. Pinahahayag ng bituin ang kapakanan niya. Kung ganun, paslangin ang mga Hebreo! Kayamanan ng mga alipin, Pinuno. Kapag marami tayong alipin, maraming laryo magagawa. Konting mga laryo pa lang ang nagagawa at konting Hebreo pa lang ang nasa Goshen. Yun ang lagusan sa silangan. Sapagkat bagong panganak pa lamang ang tagapagligtas na yon, mga bagong panganak lamang ang siyang mamamatay. Lahat ng mga bagong panganak na lalaking Hebreo ang dapat mamatay. Ito ay itatakda. Ito ay dapat maganap. Nagsalita ng ikaunang Rameses.